Ang babae sa video na iyan ay kinilalang si Honey. Maputi, maganda at isang content creator. Hindi sumikat ang babae dahil sa kanyang mga video. Pero nakilala si Honey nang siya ay maging biktima ng karumal-dumal na krimen na nangyari sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ang babaeng biktima nga sa ating kwento ay kinilalang si Indah Honey Army, 25 years old. Nagmula nga si Honey sa North Kalimantan, Indonesia. Noong bata pa lamang si Honey, namulat na siya sa marangyang buhay dahil merong negosyo ang kanyang mga magulang na pamana ng mga lolo at lola ni Honey. Unika iha din si Honey kaya naman sinisigurado ng kanyang mga magulang na nakukuha nga ng dalaga ang lahat ng kanilang pangangailangan. At sa paglipas nga ng panahon, tahimik at maayos naman ang naging buhay ng pamilya ni Honey. Subalit nang nagdalaga na si Honey, bumaliktad ang kanyang mundo at ng kanyang buong pamilya. Isa kasi sa mga kapatid ng tatay ni Honey o isa sa kanyang mga tito ay inangkin ang mga negosyo ng mga magulang ng dalaga. May dala itong papeles na nagsasabing ang lupa kung saan nakatirik ang negosyo ng tatay ni Honey ay pagmamay-ari ng kapatid ng kanyang tatay. Sinubukan namang kausapin ng mga magulang ni Honey ang tiyuhin niya na baka pwedeng bilhin na lamang nila ang lupa. Subalit hindi pumayag ang tiyuhin ni Honey. Dahil dito, napilitan nga ang mga magulang ni Honey na isara ang mga negosyo at ibigay ang nasabing lupa. Naghanap nga ng bagong lugar ang mga magulang ni Honey kung saan sila muling nagtayo ng iba't iba nilang mga negosyo. Nung una, maayos naman ang takbo ng kanilang mga negosyo. Ngunit makalipas ang isang taon, unti-unti na itong nalugi habang nag-aaral ng kolehiyo si Honey. At hindi nagtagal, napilitan na nga ang mga magulang ni Honey na tuluyan ng isara ang kanilang mga negosyo. At ang pangyayari nga na ito ay labis na ikinalungkot ang mga magulang ng dalaga. Masaya sana magtatapos ng kursong Business Administration si Honey. Subalit hindi siya nakapag-celebrate dahil ang kanyang mga magulang ay magkasunod na pinawian ng buhay dahil sa kanilang mga sakit. Hindi nga alam ni Honey ang kanyang gagawin ng mga panahon na ito, lalo na at siya ay ulila na. Labis ding nahirapan ang dalaga dahil hindi na marangya ang kanyang buhay gaya ng dati. Kaya naman, lumipat na lamang si Honey sa maliit na kwarto kung saan niya binuhay ang kanyang sarili. Nagsimula nga ang dalaga sa wala sapagkat walang iniwan na pera sa kanya ang kanyang nanay at tatay. Ang lahat kasi ng ipon ng pamilya ni Honey ay napunta sa pagpapagamot ng kanyang mga magulang. Payat, maganda at maputi si Honey kaya nag-apply siya bilang model at natanggap naman ang dalaga. Maayos naman ang kinikita ni Honey sa pagmomodelo pero kalaunan, na-realize ng dalaga na hindi siya masaya sa kanyang trabaho kaya umalis ito. Taong 2024 nung naging sales lady sa mall si Honey. Pakiramdam nga ni Honey, ito talaga ang gusto niyang trabaho dahil gusto niyang nagbebenta o kumakausap ng mga customer. Madali ding nagkaroon ng mga kaibigan si Honey dahil magiliw ang dalaga at mabait. Hanggang sa isang araw habang nagkwekwentuhan nga si Honey at kanyang mga katrabaho, nasabi ng babaeng si Melati ang tungkol sa kanyang kasintahan. Ipinagmalaki nga ng dalaga sa kapwa niya sales lady na ang lahat ng luho niya ay binibigay umano ng kanyang nobyo. Sinabi pa ni Melati na sa panahon ngayon, dapat nga ay ginagamit na ng mga babae ang kanilang ganda para makuha nila ang kanilang mga gusto. Dagdag pa ni Melati, ang babae ay hindi dapat nagpapakahirap dahil lalaki dapat ang nagbabanat ng buto para sa kanilang kasintahan. Nagtawanan na lamang nga ang mga babaeng kausap ni Melati sa kanyang mga kwento. Pero ang mga sinabi na ito ni Melanie ay tumatak pala sa isip ni Honey. Kaya naman nang sumunod na araw, kinausap ni Honey si Melati tungkol sa mga sinabi ng dalaga. Dito na nga pinayuhan ni Melati ang kanyang kaibigan na kung maghahanap ng kasintahan si Honey, dapat daw ay mapera ito at handa siyang gastusan, lalo na at maganda naman umano si Honey. Paliwanag pa ni Melati, mas magiging komportable ang buhay ni Honey kung siya ay hahanap ng nobyo na kaya siyang gastusan sa lahat ng kanyang mga luho. Inalok pa nga ni Melati si Honey kung gusto ba ng dalaga na tulungan siya ni Melati sa paghahanap ng kasintahan. Sumagot naman ng hindi si Honey at nagtawanan na lamang nga ang dalawa. At sa paglipas nga ng mga araw, tila pumasok sa isip ni Honey ang mga sinabi ni Melati sa kanya. Sa isip nga ng dalaga, hindi na siya mag-iisa at titira sa maliit na kwarto kung mayroong lalaking gagastos para sa kanya. Namimiss na din ni Honey ang trato na tila prinsesa mula sa kanyang mga magulang. Yung tipo na lahat ng luho ng dalaga ay kanyang makukuha. At sa puntong ito, dito na nga hiningi ni Honey ang tulong ni Melati.
ayon nga kay Melati, sa social media lamang niya nakilala ang kanyang nobyo at suhestyon niya ni Melati kay Hani, si Hani dapat ang unang mag-chat sa lalaki na kanyang pupusuan. Naisip naman ni Hani parang mahirap ang balak niyang gawin dahil hindi siya mahilig sa social media at wala siyang mga account. Kaya naman dito na nagdesisyon si Hani na wag nang sundin ang mga bilin ni Melati at dapat magdoble kaya na lamang siya para makabili ng kanyang mga gusto at pangangailangan. Na-realize din ni Hani na hindi niya kailangan ng kasintahan. Subalit tila pinaglaruan si Hani ng tadhana. Isa sa kanyang mga customer sa mall ang naging interesado sa kanya. At ang lalaki na laging customer ni Hani ay kinilalang si Rahman Hidayat na 20 years old at tawagin na lang nating Dennis. Ang mga magulang ni Dennis ay mga magsasaka kaya alam at naranasan nga ng lalaki ang hirap ng buhay. 4 sila magkakapatid na puro lalaki at bunso si Dennis. 2 sa mga kanyang kuya ay sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang na maging magsasaka. Subalit sa isip nga ni Dennis, gusto niya ng ibang landas para maiahon niya sa kahirapan ang kanyang pamilya. Nagsumikap nga ang lalaki para makapagtapos siya ng pag-aaral. Nag-enroll siya sa vocational school at kumuha ng kursong associate degree in refrigeration and air conditioning engineering. Umalis na nga sa kanilang bayan si Dennis, subalit nangako siya sa kanyang mga magulang na hindi niya kakalimutan ang kanyang pamilya. At makalipas nga ang 3 taon nang nakapagtapos na ang lalaki ng kanyang pag-aaral at agad na naghanap ng trabaho. Si Dennis nga ay natanggap sa isang malaking kumpanya, kung saan home service ang klase ng trabaho ni Dennis, kung saan nagpupunta siya sa bahay ng mga kliyente para maglinis o mag-ayos ng air conditioning at ref. At tinupad naman ni Dennis ang kanyang mga pangako sa kanyang pamilya. Mas inuna nga ng lalaki na magpadala ng pera sa kanyang mga magulang kesa sa kanyang mga panggastos sa maliit na kwarto na kanyang inuupahan. At dahil nga sa tiyaga ni Dennis sa trabaho, mabilis na umakyat ang kanyang posisyon sa kumpanya. Malaki na din ang pinagbago ng estado ng buhay ng lalaki at siya ay nakapag-ipon. Matalino, masipag at hindi madamot. Ganyan nga ilarawan si Dennis ng kanyang mga kaibigan. At ayon nga sa mga tauhan ni Dennis, galante ang lalaki sa tuwing manglilibre ito ng pagkain sa kanila. Masaya naman si Dennis sa tuwing makakapagbahagi siya sa ibang tao. At May 3, 2025, off day ni Dennis at nagpunta siya sa mall para mamili ng ibang re-regalo niya sa babaeng anak ng kanyang kaibigan. At sa puntong ito, nag-cruise na nga ang landas ni Dennis at ni Hani. Tila na love at first sight si Dennis kay Hani. Dahil dito, sinubukan nga ni Dennis na hingi ng social media account ni Hani. Git naman ng babae, wala siyang kahit anong social media account. Pero hindi sumuko si Dennis sa dalaga sapagkat interesado talaga siya kay Hani. Hanggang sa inantay nga ng lalaki ang paglabas ni Hani sa kanyang trabaho nang magsara na nga ang mall. Nagulat naman si Hani nang makita si Dennis sa labas ng mall. Nilapitan ng lalaki si Hani at niyaya ito na kumain sa labas. Nakita nga ni Melati si Dennis at dito na nga niya inasar si Hani sa lalaki at sinabing sumama na umano si Hani kay Dennis para kumain. Nahiya naman si Hani kaya pumayag na siyang makipag-date kay Dennis kahit 10 oras na ng gabi. At sa isang coffee shop nga nag-usap ng masinsinan ang dalawa. Inamin nga ni Dennis na kahit ngayon lamang niya nakita si Hani, gusto na niya ang babae. Nabigla naman si Hani sa mga sinabi ng lalaki sa kanya. Sinabi nga ni Dennis na handa siyang ibigay kay Hani ang lahat kung magiging magkasintahan sila. Nangako din ang lalaki kay Hani na hindi niya sasaktan ng babae at siya ay isang binata. Pumayag naman si Hani na makipag-date muli kay Dennis. At dito na nga nag-umpisa ang ligawin ni Dennis si Hani. At hindi nagtagal, nagkaroon na nga ng relasyon ang dalawa. Pero walang kamalay-malay si Hani na ang katotohanan ay may asawa na si Dennis at mayroon pa itong anak. At ang lahat nga ng ito ay itinago ni Dennis kay Hani dahil napamahal na siya sa babae. At sa kanilang ang relasyon, tinupad naman ni Dennis ang kanyang pangako kay Hani, kung saan inilipat niya ng mas malaking tirahan si Hani. Lahat din ng hilingi ni Hani ay ibinibigay ni Dennis. Pero isa lamang ang kondisyon ng lalaki sa kanyang kasintahan. Kabilin-bilinan nga ni Dennis kay Hani na huwag ipopost ni Hani ang kanilang larawan. Bukod doon, madalan din silang magpicture na magkasamang dalawa. Sa puntong ito, hindi naman nagtaka si Hani sa mga kondisyon ng kanyang nobyo. Sa isip din ng dalaga, kung susuwayin niya ang gusto ni Dennis,
baka itigil na ng lalaki ang pagbibigay ng lahat ng kanyang mga gusto. At sa pagdaan nga ng panahon, lalong nahumaling si Dennis kay Honey. Ngamba na nga ang lalaki na baka maagaw sa kanya ng ibang lalaki si Honey, kaya matapos ang 3 buwan, pinatigil na niya ang kanyang bagong kasintahan sa pagtatrabaho. Nagsuggest na lamang si Honey kay Dennis na kahit papano ay meron siyang kitain. Gagawa na lamang siya ng promotional video sa social media. Sinabi pa nga ni Honey na hindi niya kailangan lumabas ng bahay sa paggawa ng mga video. Pumayag naman si Dennis sa kagustuhan ni Honey dahil alam niyang ibig sabihin lamang nito, mananatili na lamang sa bahay si Honey araw-araw. Sa araw-araw, ito na nga ang ginawa ni Honey. Kung saan bibili siya ng iba't ibang produkto, gagawan ito ng video at ipopost sa social media platform. Maayos naman ang setup ng relasyon ni Dennis. Subalit sa pagdaan nga ng panahon, unti-unti nang kinapos si Dennis sa pera dahil napakarami na niyang ginagastos. Kung saan pinagsasabay na nga niya ang kanyang asawa at ang kanyang bagong kasintahan. Naging napakaluho na din sa puntong ito ni Honey at kasabay nun, nagdadalang tao pa ang totoong asawa ni Dennis. Sinabihan naman ni Dennis si Honey na bakang maghinay-hinay na ito sa mga hinihingi na pera sa kanya. Iginit pa ng lalaki sa kanyang kasintahan na baka pwede namang minsan si Honey na ang gumastos sa mga gustong bilhin ng babae dahil kumikita na nga umano si Honey sa mga ginagawa nitong video. Sumagot naman si Honey na maliit lamang ang kinikita niya sa mga video. Tanong pa nga ng babae kay Dennis, bakit tila tinitipid siya ng kanyang nobyo. Hindi naman sumagot ang lalaki pero sinabi niyang marami lamang siyang gagastusin lalo na at kailangan niyang magpadala ng pera sa kanyang mga magulang. Pero sa pagkakataon na ito, hindi naniwala si Honey kaya nagkaroon na sila ng pagtatalo ni Dennis. At natapos nga ang kanilang pagtatalo, naisip ni Honey na baka merong hindi sinasabi sa kanya si Dennis. At dito na nga inimbestigahan ng babae ang kanyang kasintahan. Palihim na sinundan ng babae ang kanyang nobyo. Dito na nga nalaman ni Honey na si Dennis pala ay may asawa at anak na. Galit na galit nga si Honey pero hindi niya kinompronta si Dennis. Bagkus, naisip nga ng babae na gantihan na lamang si Dennis dahil sa mga panlulokong ginagawa nito sa kanya. Naging mas magastos nga si Honey, pabili dito at pabili doon. At kapag hindi ibinibigay ni Dennis ang kanyang mga gusto, nag-aaway silang dalawa. Subalit walang mag-aakala na ang alitan ng dalawa ay mauuwi sa isang madugong krimen. At sa pagdaan nga ng panahon, naipit si Dennis sa kanyang ginawang sitwasyon. Halos wala nang matira sa kanyang sinasahod dahil malapit na ang mga anak, ang kanyang asawa at mas naging maluho pa ang kanyang kalaguyo na si Honey. At December 9, 2025 nang binisita ni Dennis si Honey. Pagod ng mga oras na ito ang lalaki sa trabaho at naglambing ito kay Honey. Subalit hindi siya pinansin ni Honey dahil ayon nga sa babae, hindi binili ni Dennis ang gusto niyang lipstick. Tila napuno nga si Dennis at marahas niyang kinompronta si Honey kung talaga bang minahal siya ng babae o pera lamang ang gusto ni Honey sa kanya. Nagulat nga si Honey sa mga ikinilos ni Dennis, pero hindi siya nagpadaig sa lalaki. Sinigawan nga ni Honey si Dennis at sinabihan niya ang lalaki ng sinungaling at manluloko. Sinabi din ni Honey kay Dennis na sa puntong ito alam na niyang meron itong asawa at anak. Pinagbantaan nga ni Honey si Dennis kung ititigil na ng lalaki ang pagsusuntento sa lahat ng kanyang luho. Sasabihin umano ni Honey sa totoong misis ni Dennis ang tungkol sa kanilang bawal na relasyon. Nag-init nga ang ulo ni Dennis sa mga sinabi ng kanyang kalukuyo. Sinagot nga ni Dennis si Honey at sinabing ang lakas naman daw ng loob ni Honey na magbanta. At dito na nga nagsimula ang pag-aaway ni Dennis at Honey. Lalabas na sana noon si Honey ng bahay nang bigla siyang pigilan ni Dennis. At sa galit nga ng lalaki kay Honey, bigla niyang sinakal ang kanyang kalaguyo. Walang kalaban-laban si Honey kay Dennis kaya agad namang itong binawian ng buhay. Dali-dali namang tumakas si Dennis sa crime scene at inilak ang pinto ng kwarto ni Honey. Pero kinabukasan sumuko din kaagad si Dennis sa mga pulis at inamin ang ginawa niyang krimen. Pinasok nga ng mga pulis ang kwarto ni Honey at natagpuan ang kalunos-lunos ng sinapit ng dalaga. Ang mga pulis na nga ang naghatid kay Honey sa huli nitong hantungan dahil wala silang makontak na malapit na kamag-anak ng biktima. At para naman kay Dennis, siya ay kinasuhan nga ng murder at ikinulong.
Dito na nga nalaman ng misis ng suspect na meron palang kalaguyong ang kanyang asawa at dahil nga sa babae na ito naubos ang pera ng kanyang asawa. Kaparusahan naman habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay ang maaaring ipataw na parusa kay Dennis kapag siya ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Han. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!